Patungo sila sa isang restaurant sa Ayala kung saan sila kakain. 8:00 na ng gabi yun. Sumakay si Roseanne kasama niya, samantalang si Mika at Patricio ang magkasama sa sasakyan ng lalaki. Ano kaya ang ginagawa nila sa kabilang sasakyan? She wouldn't be kissing him, right? Inis na sinaway ni Maki ang sarili. Ano bang pakialam niya sa kung ano man ang gawin ni Mika at Patricio? Magnobyo ang mga ito. Damn, malutong lamura niya. Sabay preno. What's wrong? Gulat na tanong ni Roseanne. Wala, may pusang tumawid. Pagsisinungaling niya. He was lying to himself. May pakialam siya sa kung ano ang gawin ni Mika kasama ang lalaking iyon. He did want to know kung ano ang ginagawa ng mga ito. He did. Bakit? Bigla ay malakas niyang tanong sa sarili sabay pindot ng busina. Anong bakit? You're making me confused, Maki. Ano bang pinagsasasabi mo? Nalilitong tiningnan niya ang nobya. Never mind. Pambaliwala niya at itinuon ang atensyon sa pagmamaneho. Admit it, Maki. Mahalaga sa iyo si Mika. You cared for her more than you know. You think about her more often than before. You love her. He stopped the car almost immediately, kung kaya munti ka nang humampas ang mukha ni Rose sa salamin ng sasakyan. Shit, napamurang bulalas nito. Bago inis na bumaling ang tingin sa kanya. Thank you, nandito na tayo. Saad nito bago na unang lumabas ng sasakyan. Ilang sandali muna siyang nanatili sa harap ng manubela. He was staring blankly ahead. Pilit niyang dinadigest ang realization ng nararamdaman niya kay Mika. Kailan pa? How? The question turned in his head. Gulo pa rin ang utak niya nang bumaba siya sa sasakyan. Nang pumasok siya sa loob ng restaurant, ay kaagad tumambad sa paningin niya ang tatlong kasama. Subalit ang buong atensyon niya ay napako sa iisang tao. Kay Mika. All questions swirling in his head faded as he saw her in a new light. Damn, I really love this woman. The realization of it made him giddy and lightheaded. Umupo siya sa tabi ni Roseanne. Habang naghihintay sa food, why not tell us your love story, Mika? Paano kayo nagkakilala ni Patricio? Tusong tanong ni Roseanne sa kanyang asawa. The usual boy meets girl. Matipid at paiwas na sagot ni Mika. Nice ni Maki na hulihin ang mga mata nito, subalit paiwas ito. Hindi talaga mahilig magkwento si Mika. Nagkakilala kami sa isang exhibit sa art gallery. She immediately caught my attention. She was wearing a black sexy dress that night. When she looked at my direction, I knew she was the one. Malamyos ang tinig na paglalahad ni Patricio tungkol sa kanilang love story ng nobya. Kinuha nito ang kamay ni Mika at hinagkan. Patipid ng ngiti ang isinukli ng babae nito. He felt a jab at his stomach. Hindi niya gustong makita na may humahawak sa asawa. He was feeling jealous. How nice! Parang katulad pala ng love story namin ni Maki, di ba Han? Baling sa kanya ni Roseanne. Idinikit pa ng dalaga ang katawan nito sa kanya. Hindi niya pinansin niyon. Tumango lamang siya sa tinura nito. I guess hindi na namin kailangang malaman ang love story niyo. Matagal ko nang alam. Mabilis na pigil ni Mika sa dapat sana ikukwento ng nobya niya. He felt Rose stiffened at his side. Yeah, you're right. Matagal na talaga kami ni Maki. Since college pa. Sayang lang sana kasal na kami kung hindi lang mabilis na pinigil ni Maki ang matalas na dila nito. Enough of talk. The food's here. Let's eat. He mentioned for the waiter standing behind Mika. Kagad nitong isinerve ang dalang pagkain. The four of them ate in silence. He could feel the tension in the air. Siya na ang gumawa ng paraan para mawala iyon.
I used to remember eating the worst fettuccine Alfredo before he began. Hindi niya kinakailangang maghintay ng matagal para may mag-react sa sinabi niya. Really? Saan? Tanong ni Roseanne sa kanya. He glanced mischievously at Mika. He saw her bit her lower lip. Subalit hindi pa rin ito tumitingin sa direksyon niya. Ang tanong ay kung kailan at sino ang nagluto, aniya. Sa pagkakataong iyon ay isang nagbabantang tingin ang ipinukol sa kanya ni Mika. It was just an accident. Hindi ko sinasadyang mapagkamalang asin ang asukar. Defensive na sagot nito sa pasaring niya. Magkapanamay na napatingin sina Patricia at Roseanne sa babae. Mika, honey, ikaw ang nagluto? There was an amusement in the man's voice. Namumulang napatango na lamang ito. Ang sabihin mo, wala ka talagang alam sa pagluluto noon, pero ayaw mo lang mapahiya kaya pinilit mo. Maki continued with a sneer. Pero aminin mo, you ate every bit of that Alfredo. Hindi napigilang bulalas ulit ng asawa. At least naman ako hindi kumakain ng kanin na ang ulam ay ketchup. Balik tukso nito sa kanya. Hindi siya nagpatalo. I would rather eat rice with ketchup kaysa naman magsawsaw ng pandesal sa orange juice. Madaya ka, kumakain ka naman ng totoong. As if hindi ka kumakain din nun. Malakas na tikhing mula kay Roseanne na nagpabalik sa kanila sa kasalukuyan. Nakita niya ang tila naiinis na mukha nito. Patricia was quietly observing the banter. Pareho silang natahimik ni Mika. Hindi niya alam kung ano ang pwede nilang pag-usapan. Nag-iisip ng topic na maaaring mapag-usapan, subalit naunahan siya ng nobya. Pwede bang malaman kung kailan ang balak niyo magpakasal? She asked weakly, sabay briset sa braso niya. Actually, umpisa ni Mika, subalit maagap na pinutol ito ni Patricio. When the annulment is over, we'll be getting married. Niyakap pa nito ang kasintahan at hinadkan sa pisngi. Maki felt the blood boil in his veins, subalit pinigilan niya ang sarili na magwala. Lalo siyang naasar dahil hindi man lang nagsalita si Mika para kontrahin ang sinabi ni Patricio. At ano naman ang gusto mong marinig sa kanya? His mind taunted. Tahimik na natapos ang dinner date nilang apat. Wala nang nagsalita pagkatapos ng isiniwalat ni Patricio. Kanya-kanya silang sakay sa kotse katulad ng pagpunta nila roon. Maki, sa kondo muna tayo umuwi. Gusto kitang masolo. Let's enjoy the rest of the night. Malambing na pahayag ni Roseanne sa kanya. They were already on the way home. Rose, I'm not in the mood. Ihahatid na kita, he said stiffly. Nanatiling napakaw sa daan ang kanyang mga mata. Mabilis na bumitiw ito mula sa pagkakayakap sa kanya at tinampal siya ng malakas sa balikat. Huwag mo akong baliwalain, Maki. Akala mo hindi ko napapansin? You clearly ignored me for the whole evening dahil lang sa pangulit ko kay Mika. Sorry na kung maldita ako. Alam kong nahihirapan ka nang makuha ang annulment dahil sa ginawa ko. What the heck are you talking about, Rose? Sumasakit lang lalo ang ulo ko sa'yo. You're going home. Walang kagatul-gatul na tinapos niya ang kanilang usapan. Kahit ano pa ang pilit ng nobya na mag-stay siya sa condo unit nito, ay tinanggihan niya ito. He went straight home hoping against hope na naroon na si Mika, subalit ni anino nito o ni Patricio ay hindi niya nakita. Tumingin siya sa kanyang wristwatch at nakita ang 11:00 na ng gabi. Inis na tinungo niya ang minibar sa living room. He poured himself a brandy. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? You're being foolish. Ano ang tansyang umuwi si Mika sa bahay mo ngayong gabi? Dream on! Napatiimbagang na pinagpatuloy niya ang pag-inom. Kahit ano pang mangyari, he would wait for her to come home. He would make her know his true feelings, pero bago iyon ay kailangan niyang munang kalmahin ang nagagalit, damdamin at ang magulong takbo ng isip. Ito ba talaga ang oras ng babaeng may asawa?
Wika ni Maki. Pagkatapos na pagkapasok pa lamang ni Mika sa loob ng bahay ay kaagad siyang sinalubong ng galit nito. Madilim doon subalit alam niyang ang tinig nito ay nanggaling sa living room, malamang sa wine bar. Hindi niya pinansin ang sinabi nito at nagpa siyang umakyat na sa silid. Sumunod ito sa kanya, Mika, hindi mo man lang ba papansinin? I think I deserve some explanation. Hinawakan siya nito sa braso upang pigilin siya sa paglalakad. Nairitang tumingin siya rito. Why? Hindi ko na kinakailangang mag-explain sa iyo, Maki. Asik niya. Hindi niya nais ipakitang apektado siya sa nangyari kanina sa dinner. Subalit mukhang hindi niya mapipigilan ang sariling temper kung pipilitin siya ng asawa. Pagkatapos ng dinner ay hindi muna siya nagpahatid kay Patricio sa bahay ni Maki. Ayaw pa niyang umuwi at malamang wala ito roon. She didn't want to think him sleeping with Roseanne. Parang may sumasaksak na punyal sa puso niya. She was feeling jealous. Nagpalipas lamang sila ng oras ni Patricio sa Greenbelt Park. Seeing him waiting for her didn't assuage her feelings. Lalo lamang niyang naalala ang nangyaring dinner. I am still your husband, Mika. Huwag mong kalimutan, may pagbabanta sa tinig na paalala nito. Dama niya ang tinitimping galit ng lalaki. Hindi niya alam kung para saan iyon. Iniisip na lamang niya na nasira na rin ang gabi nito at ni Roseanne. Kaya sa kanya inilalabas ang galit. Hinawi niya ang kamay nitong nakahawak sa kanyang braso. I know, hindi mo na kailangang ipaalala sa akin, pwede? Gusto ko na magpahinga. Wala akong panahon para makipag-usap sa'yo. Malamig na sabi niya bago ito tinalikuran at nag-umpisa muling umakyat ng hagdanan. Totoo bang magpapakasal kayo ni Patricio once ibigay ko sa'yo ang annulment na hinihingi mo? She was surprised when he brought the question up. That's the plan. Naiinis din siya kay Patricio dahil sa pagsasabi nito ng tungkol sa kasal sa harap ni Maki at Roseanne. She didn't like the way the other woman smiled at the thought. Well, kung iyan ang mangyayari, I won't give you the annulment. May pinalidad at seryosang payag nito. You're kidding, right? Nangako ka sa akin na ibibigay ang annulment. Huwag mong sabihin na niloloko mo lang ako. Nagpanik na bulyaw niya. I didn't promise you anything. Ina-assume mo lang na ibibigay ko sa iyo ang annulment. Why are you doing this to me, Maki? Akala ko ba gusto mo nang maging malaya katulad ko? Nangihinang tugon niya. Hindi mariresolve ang kanilang usapan kung pareho silang galit. She needed to make herself calm. She grasps at her reason. Gusto mo bang malaman ang totoo kung bakit hindi ko kayang ibigay ang hinihingi mong annulment? What? Nagpapasensya pa rin tanong niya. She could feel the pulse beating at her temple. Because I want you, Mika. Marahas subalit tahimik na pahayag nito. What? Napabigla siya na sa narinig. Hindi niya alam kung paano magre-react sa sinabi ng asawa. You heard me, Mika. I want you. Ayokong makita ang may ibang lalaking yumayakap o mahalik sa'yo. I want you for myself. Anito na kalmado ng tinig. Hindi nagawang mag-react ni Mika. Her heart was pummeling her rib cage at ang kuryenteng nararamdaman niya sa mga sinabi nito ay hindi mapapantayan. It made her head feel light. Sinusubukan ulit niyang hawakan ito. Hindi niya magawang tumanggi. I want to kiss you, Mika. Hinapit siya nito sa bewang. No! Sinusubukan niyang tumanggi but her body was betraying her by leaning closely to him. I'm not asking for permission, Mika. I'm telling you. At walang kaano-ano ay pinaglapat nito ang kanilang mga labi. The kiss she gave her was a first one. Punong-puno yan ng pinigil na emosyon ng nakakainis na gabi. She poked him stroke for stroke. Hindi sila nagbigay sa isa't isa. Their mouths sparred with each other. Stop! She whispered against his mouth. Hindi niya mapigilan ang nararamdaman para kay Maki. She wanted him the way he wanted her. But it was wrong. I'm sorry, I can't, Mika. And with
a finality in his husky voice, ay binuhat siya nito habang ang kanilang mga labi ay magkalapat pa rin sa isang mapusok na halik. Pakaramdam ng babae umiikot ang mundo niya. Tinugon niya ng kaparehong intensidad ang halik ng asawa. Nang maramdaman ang malambot na kutsyon sa likod niya, ay saka pa lamang niya nagawang magtanong, "Nasaan tayo?" "In my bed, our bed." He suddenly broke off the kiss. Nais niya pigilan ang lalaki nang tumayo ito. Subalit nang makita kung anong balak nitong gawin ay parang natulos siya sa pwesto. Maki took off his clothes in one swift movement. Hindi man lang siya kumurap habang nakahantad ang kanyang kaharapan at perpekto nito ang katawan. Her eyes traveled down at his proud manhood. "Ganyan ang epekto mo sa akin, Mika." And with another swipe move, he tentatively caressed her cheek down at her neck and between her breasts bago nito hulihin ang isang malusog na halik. She moaned beneath his touch, "Let's get you out of these clothes." Magkatulong silang nagtanggal ng kanilang damit. Parang wala sila sa sariling pag-iisip na ginagawang pagsunod sa asawa. Alam niyang mali iyon, subalit hindi niya nagawang pigilan ang sarili na maramdaman ang yakap at halik nito. Para siyang uhaw na uhaw sa pagdaman nito. "Huwag, Mika, let me see all of you." Buong pagsamba na pinagmasdan nito ang kanyang sarili. "You're perfect." Anas nito sa kanyang labi bago bumaba ang mga kamay nito sa kanyang katawan. "Hindi mo sinasabing cesarean ka pala nang pinanganak mo si JC." Bulong ito habang bumaba ang mga labi sa peklat. He kissed and nibbed the pink scar. She felt 1,000 sensations assailing her body. She clutched at his head tightly. Matapos ang ginawang pagsamba sa kanyang katawan, she felt a bud of her nipples growing taut from each practice stroke of Maggie's marvelous hands. Kapag kadakay napalitan iyon ng mga labi nito. "Touch me, Mika, don't hold back." Anito kasabay ng pagpantay sa kanya. Noong una, hindi niya alam ang gagawin. Hindi niya alam kung saan umpisahan ang pagdiskubre sa katawan ng lalaki katulad ng ginawa nito sa kanya. "Nasaktan ba kita?" Ang pag-alala ng tinig ng tanong niya. Mabilis niyang inalis ang kamay niya roon. "No, touch me, Mika. It just felt so great." Mahinang sabi nito kasabay ng paghuli nito sa kanyang kamay at pagdala niyo sa sandata nito. Mabilis na binawi ni Maki ang kanyang kamay. "I don't think matatagalan ko pa ang ginagawa mo, Mika. You're making me lose control." At bumaba ang ulo nito patungo roon. Parang umiikot ang kanyang paligid sa nadaramang pagsamba nito sa kanyang pagkababae. She bit her lower lip to refrain from screaming out loud. "You are ready, darling." Nang pumuntay muli ito sa kanya, ay hindi ka agad dumestro sa utak niya ang ibig nitong sabihin. Bago pa niya nalaman ang gagawin nito, ay nakapaghiwalay na nito sa kanyang mga hita. He flung inside her with one deep thrust. "You're so tight." Ang reaksyon nito nang mahirapan siyang i-accommodate ito. It had been so long since she had been with a man. With this one, Maki. Slowly, he moved above her with measured rhythm. Habang tumatagal, nararamdaman niya ang pagbilis ng galaw nito. She matched his movement tempo for tempo. And after the last plunging stroke, ay nadarama ni Mika ang mainit na likido na dumadaloy sa kanyang katawan. She felt complete. Pagal ang katawan na bumagsak ito sa tabi niya bago siya niyakap ng mahigpit. Kaagad itong nakatulog. "Bakit nga ba naging mahina na naman ako sa iyo, Maki? Alam kong nasasaktan ulit ako sa ginawa natin, but I still love you. I love you still." And with a sad thought and tear-stained face, Mika finally called it a night.